My name is Edgar Estrella from Davao City. Galing ako sa bakasyon. Nakalipas ng mga apat na buwan mula ako nagbakasyon doon sa pinagtrabahoan namin sa Saudi Arabia. Habang nagtatrabaho ako, may nararamdaman ako hindi maganda. Nagsusuka ako, bigla lang. Yun na yung umpisa na yun. Bigla lang. Hindi ko alam kung anong dahilan. April 18, 2018. Doon nag-umpisa yung problema ko. Sinabihan ako ng doktor na raw ko MRI. Hanggang sa pabalik-balik ako sa hospital kasi nagka-problema yung financial ang pera na binigay ng amo ko, laging kulang. Oo, tapos ang layo pa naman ng hospital. Kasi tumawag ako sa misis ko, nalaman ko na mas mura dito ang MRI. Kaya nakapag-desisyon ako na umuwi na lang dito sa Pilipinas. Tapos galing ako ng airport. Diretso na ako ng Davao Doc. Kasi wala na. 12 days ako walang kain. Pag kumakain ako, sinusuka ko lang. Oo, pati amo ko natataranta kasi hindi niya alam yung sakit ko, kung ano doon nangyari sa akin, anong dahilan. Pati ako, wala rin akong alam. Basta ang sabi ng doktor na magpa-MRI ka, kailangan mo yun. At na nagtagal ako sa Davao Doc, mga 1 linggo, doon ko na nalaman na nagkaroon ako ng brain tumor. Sabi ng doktor, makaroon ako sa chemical. Kasi doon sa pinagtrabaho ko, marami doon sa chemical. Naka 1 week ako doon sa Davao Doc. Kasi bigla lang, yung mata ko pala, nung nagka-problema ako, lumiit yung kanang mata ko. Hindi ko na manilat yung isa, kaya may problema talaga. Tapos nung nasa Davao Doc na ako, after 1 week, bumuka siya. Siguro nakuha sa kabot. At nakalabas ako, nakalipas na 1 linggo na naman, bumalik na naman ako kasi nanginginig ako. 1 linggo naman ako sa Davao Doc. Napagpasyahan na yung mag-asawa kasi mahal talaga sa Davao Doc. Oo. Silulipat kami sa SPMC. SPMC. Oo. Ito is May na ito. Mga May na yan. May 20. 2018. 2018. Oh. Mga 2 linggo na nakalipas nun, napunta kami doon sa SPMC, lumipat kami doon. At saka doon na sana ako magpa-opera. Tapos namin nagsabi sa akin, magpa-second opinion ka. Nalilito rin ako kasi ang hinihingi sa akin ng doktor sa Davao Doc, mga 600,000. 600,000. Oh. Sa lang, naubos ng pera ko eh. Laki ng binabayaran ko doon eh. Hanggang sa nailipat ako doon sa SPMC, nagkaroon ako ng sakit na yung sa dugo. Parang nahawakan ako. Infection. Tapos mga 1 linggo yata yun, tataka yung doktora sa akin na bakit ang dugo ko 70/50 na lang ang blood pressure ko. Kaya pinasok ako sa ICU. Pinasok ako doon. 17 days ako doon. Akala ko katapusan ko na. Oo. Pero nakaligtas pa rin ako doon sa awa ng Diyos. Nakaligtas ako hanggang sa tumagal ako umabot ako ng 5 buwan. Yung buhok ko lagas talaga. Oo. Kasi maligo ako, wala na eh. Parang ayaw ko na maligo kasi pag hinawakan ko yung buhok ko, tanggal talaga. Oo, wala na. Hanggang sa umabot ng 5 buwan, nakalabas na ako. Dumating ako dito, may tao na pumunta dito. Parang may nagturo sa kanya na itong tao na to, puntahan mo. Meron nagpunta dito sa amin, biglaan lang. Nagtataka nga kami kasi bigla lang siya dumating dito. Ngayon, pinaliwanag niya sa akin, introduce niya yung product niya, sabi niya maganda raw to. Kaya sabi ko naman sa misis ko, tingnan mo maganda raw to. Sabi ng misis ko, nagdalawang isip siya,
Kasi yung una-una, mahal. Ngayon, ako naman, gusto ko pang mabuhay. May bahay pa akong natira kasi wala na akong pera sa 5 buwan na ubos eh. Naubos sa hospital. May bahay pa akong natira. Ngayon, bininta ko yung bahay ko. O binili ko ng gamot. Noong nakatake na ako, nakabaili na ako, ang kagandahan noon, 1 linggo pa lang, may nagbabago. Nakapag-take ako ng mga 6 na buwan. Nung natapos na, mga 2 buwan pa, saka ako nagpa-MRI ulit. Kasi nung dumating ako dito, MRI ako, pangalawang MRI ko na, dito na sa SPMC. Ngayon, one time na nakuha ko na yung result galing sa hospital, sa SPMC. Ito nangyari, kasi kausap ng misis ko yung doktor at pinawagan ako ng misis ko, kausapin ko yung doktor, yung doktor ko. Sabi ko sa kanya, Dok, matagal na, 1 taon na mahigit. Operan mo na ako kasi sabi mo noon, medyo maliit pa yan. Baka ngayon, malaki na to. Natakot na ako. Ito magandahan, sabi ng doktor sa akin, ano pang operahan ko sa'yo? Nandito sa result, nawala yung yung brain tumor mo. Anong ginawa mo? Ano to, Dr.? Sabi ko sa kanya, nag-inom kasi ako ng product ni Jigo agad na may binigay sa akin. Kaya yun ang dahilan talaga. Yung tinatawag na oral live seal therapy. Sa mga nakakapanood sa video ko, sa video ito, huwag kayong mawala ng pag-asa. Kung nagkaroon man kayo ng sakit na katulad ko na nagka-problema noon, mayawa ang Diyos. Ako noon, nawala na talaga ako ng pag-asa eh. Akala ko, katapusan ko na eh. Pero, yun nga, may tao na dinala sa akin dito at nag-introduce sa akin na ganito. Gumaling ako. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Sa mga nanonood, huwag kayong mawala ng pag-asa, and I dare you to dream.